Good morning mga tropa. So samahan nyo ako ngayon at may problema na ang ating GLI, Toyota GLI na sigli. Ang problema niya is ay umikot ng kanyang condenser fan. So magkakalas tayo ng condenser fan niya. DIY tayo. So ayan guys, so nakita nyo yung ano natin, nasa head na yung LC sa ano, parang umatras siya. So pagkalas natin to, yung grills lang dudukutin na lang natin kasi pag tinanggal natin yung buong bumper medyo trabaho no. Subukan muna nating dukutin na lang, tanggalin natin tong lock ng hood at isang bracket para mabunot natin tong pan. So ayan guys, natanggal na natin yung pan. So hindi ko na tinanggal yung bumper, medyo sikip lang, kita nyo lang ang nangyari sa akin na may bentahe rin yung maliit ang kamay, dukutin, tatanggalin lang yung bracket sa gitna. So nga pala ito, nakasuksok ito patagilid, patagilid ang higit nyan. Pag natanggal niya yung bracket, patagilid ang higit, may dalawang tornilyo lang naman yan dito. So ang sa atin naman, nagana naman yung pan motor. Ayan, so ang naging problema niya, nalaglag na rin yung tornilyo, nakita ko na rin kung ito yung tornilyo niya. So pagkita ko, hugot yung ano, ayan, nakalabas kasi yung kanina nung binunod ko, walang tornilyo, wala itong tornilyo nito. So pag access ko, pag hugot ko, nalaglag na rin itong tornilyo nito, parang medyo lost thread na rin. So ayan nahuhugot. Nagana naman yung pan motor natin. Yung problema lang, yung tornilyo nito wala, parang hindi ito yung tornilyo niya. Hanapan natin siya nun, kaya kumakalas siya, no? Yan ang problema niya. So ibabalik na natin ito pagka hanapan natin ng ibang tornilyo kasi kumalas yung tornilyo niya. Nakaganyan siya kanina nung kinalas, nakabitaw na, nakalaglag. Buti hindi nasira yung ating condenser, hindi nabutas. So ayan guys, may napansin pa tayo rito kay Gli. So ayan. So yung dating napansin natin yung kanyang pan motor, so iba, kinumbert siya. Kita nyo yung tornilyo. So yan, converted. So yan mga guys, pagka naman, marami naman nabibili na pan motor na safe. Denso to Denso, meron kayong ito panji. So yung stock na lang para hindi kayo sakto yung mas matibay kasi ito pag andito since andito na yan, ayan, okay pa naman siya, hindi muna natin gagalawin, no? So ito yung, meron din ako isang pan na ganito so nawala yung tornilyo niya, kaya inano ko, baka parehas yung tornilyo ng isang pan. Napansin ko, parehas yung motor nila. Ito yung blade naman niya. So kukunin lang natin yung nut niya na nawala. So pag nilagay na natin to, lalagay na natin ang Loctite para hindi siya kumalas. Lalagay natin Loctite. So meron din tayo, kita nyo naman, parehas yung motor na ikinabit nila roon. So ito yung mga 10 blades lang. So ito naman, nakakabili naman nito, parang na 700 Denso. So ang problema natin doon, ibabalik natin, tutornilyo na naman tayo since nagana naman tong motor, saka na natin ibabalik sa dati. Kasi linggo ngayon, sarado auto supply, tayo makabili ng yung original nito. Ayan, converted din siya. Meron pa tayong isang motor doon, pinagtanggalan. Yung dati naka-convert din kasi dati yung
tinanggal doon sa isa. So doon tayo nakakuha ng tornilyo. Ayan. Pero pagka guys maggagawa kayo ng gano'n, yung motor ay ano nyo na lang, dalhin nyo ano para parehas. Huwag nyo na i-convert. Marami naman nakukuha denso na motor para hindi ganyan kagayin to, nagbutas ng panibago. Ayun, binutas niya yun doon, kinlip lang. Ayan, possible na gumalaw-galaw yan, no? So ayan guys, kinilas ko muna yung motor sa frame nya. So tingin ko naman okay pa naman yung frame nya. So dadalhin ko yung frame para saktuhan yung ano. Tignan ko ngayon kung makasakali tayo, kung may makakita pa akong bukas na auto supply. Since linggo ngayon half day sila. So yan, maghahanap muna tayo ng ano, ganyan na yung motor para sa natin. Ibabalik natin siya sa stock, no? At mara yung denso para mas malakas. Kasi converted i-ayos natin ang ating sigli. Ayos natin yung pan niya para pagka malamig yung condenser niya, mas malakas yung buga ng aircon, no? Lalo na pag tanghali, hindi siya natatalo. Napansin ko na medyo natatalo sa tanghali. Mainit sa tanghaling tapat. Okay. Hanap muna tayo kapag ka wala tayo nakita, no choice na gamitin muna natin to. Saka tayo maghahanap ng maayos. Pagka hindi na linggo, order tayo, magtanong-tanong sa tropa. Okay yan guys. Ayun nga guys, so umikot tayo, punta tayo sa mga auto supply. Wala tayong makita na motor nito. May nakikita naman tayo, ugda mahal naman. So, mga nasa kula-kula 4,000. So yan. So since may edad na naman tong kotse natin, hindi naman appropriate na gastusan. Hindi mo gagastusan mo ng mahal, maibabalik mo yan sa mas maganda quality. Minsan kasi meron yung mga bago nga, replacement naman, hindi naman natagal. Yan. So ito, pasamantala babalik muna natin dito itong ating motor at order na lang tayo ng surplus. Ito sure tayo na makakakuha nito, si Boss EJ ng Indang. Shout out kay Boss EJ. Ayan, doon tayo makakakuha ng mga piyesa nito kasi nagkakatay siya ng piyesa nito. Re-request na lang tayo pili, hanap-hanap tayo na maayos-ayos, magsari-sariwa na pan, no? Yan, para maibalik natin sa ayos to. So yan, kasi nga medyo may edad na yung kotse natin. Yan, pwede mag-upgrade na mag-upgrade. Posible disadvantage yan na mag-upgrade ka, magbabracket ka mga panibago. Yan, magbubutas ka. So yan, medyo matrabahong fabrication since wala tayong oras at depende rin siya naggagawa sa mekaniko. Yan. Okay, since may pasok tayo, hindi pwede hindi natin pagaganahin to. So wala naman siyang cost na na hindi naman masyado mahina yung aircon natin. Yun lang, medyo kumalnung natanggal ang pan, talagang mag-high pressure yan, wala talaga lamig. So dito naman, hindi naman siya nagtotoyo rito. Gusto ko lang sana maibalik sa dati. So yun nga, gusto mo man kung yung availability ng parts hindi ka makakuha, ayan, kalalaanan talaga ng oras. So yun ang mga sinasabi ko yun ang mga nangyayari sa totoong buhay. Hindi ko bakit gusto mo pag wala namang parts, ala ka rin magagawa. Depende rin kasi yan sa lugar guys. Yan, kaya ibabalik muna natin to, order tayo since may edad na nga tong kotse natin. Mahirap maghanap ng parts nito. 97 model to, hindi kagaya ng mga 2000 model pataas. Kahit sa auto supply kayo ng Toyota magpunta niyan, mas yung possibility na may ma-avail ka dahil modelo nga sila. So akabit muna natin to tropa. So, kung yung naman tornilyo nito, nakahanap tayo dun sa isa ko
Ayan, yung natanggal. So, lagyan natin ng konting Loctite para sure na hindi matatanggal. Yung tornilyo na. Okay. Muna guys. Mama, nagpa-vlog. Mama. Mama, nagpa-vlog. Ay, mama. 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 Mama, nagpa-vlog si daddy. Ikaw maling. Ano ba, mama? So, ayan mga tropa. Naikabit na natin. Yung grills na lang hindi natin ano. Nga pala, tip nga pala. Dito sa, ano, i-align nyo to, no? Kasi itong lock ng hood. Kasi minsan, pag napababa, sukatin nyo. Kasi pag binaba nyo yan, minsan, pag sobrang baba ng lock, pag inano nyo rin, wala sa align, mababa masyado yung hood. Kaya pag nagkalas kayo niyan, medyo lagyan nyo rin ng marker para hindi na kayo mababago. Kasi may luwag ang butas niyan eh, nai-align niyan eh. No? So testingin na natin ngayon ng mga isang ano. Saka bago nyo ikabit, kung magpapalit kayo ng pan motor, testingin nyo muna sa labas kasi pag naikabit nyo na hindi umandar o kaya baliktad ang igon. So ang higop niyan dapat is pabuga. Galing sa labas, papasok sa loob. Itong pa naman natin, pag sa radiator pad, pahigop naman siya. No, baliktaran niyan. Pag nasa likod ng mga condenser, papasok. Basta ang way ng ano niyan, papasok pag ganun. Papasok sa loob ang hangin. So ayan, testingin na natin mga tropa. So yung mga tropa, nakita nyo meron naman siyang ano, may pintura yung ano niya, kaya na ito. So yung ano niya, paligot. Dito na ano yan, hindi naman nagigip siya. Tapos huwag pa natin na gana rin, magigip na yung makina. So yan mga tropa, hanggang dito na lang tayo. So update ko na lang kayo sa ano nito, sa pag ibinalik natin sa stock yung mga pan ni ano yan, nag-automatic siya. Kapag ano na siya, yung pan nag-automatic, sabihin niya nag-automatic. Maganda senyales yan na gaano abot niya yung temperature niya, automatic siya. Pa natin dito, gano. Kaya to ropa, may natutunan kayo. Ayan. Yun nga pala, medyo ingat na lang pag hindi kayo magkakalas ng hood kasi yung mga possible na magasgasan kayo. Kasi much better mag long sleeve kung dudukutin nyo to. Kasi yung iba kinakalas pa bumper. Tumatrabaho siya yung bumper natin, na-align din yun eh. Ano niya, kapag tagtanggal kayo ng bumper, mas maluwag nga, kaso ang problema, madaming nawawala sa align minsan yung bumper. Kasi ina-align din niya sa mga gilid-gilid nito eh. Yung mga maluluwag tornilyo, minsan makapangit, hindi nyo maibalik ng ayos. So kung pan lang naman, medyo dukot lang, sikip lang ng konti, pero may kaya naman. Ayan, sa ito lang muna yung bracket sa baba. Kaya yung mga tornilyo naman, dukutin nyo na lang sa ilalim. Pag nahugot nyo yung bracket, magtatanggal yan, hugot patagilid yung ano,
yung ating condenser fan. Yan, kung magpapalit kayo ng motor, ayan. Ano nyo na, kung magpapalit kayo na assembly na fan. Sana makatulong sa yung video natin. So, ang kakabit ko na lang dyan, yung grills. Obserbahan ko na lang yung ano natin. Yung ating mga aircon kung nag-automatic lang na yun. Malamig siya. High pressure. So, yung mga tropa, subscribe and like sa mga garage.